isa sa mga pinakamalaga para sa akin is yung student-centered approach, yung strategy na kung saan ang center talaga ng kalagayan is not the teacher, but the students mismo. Kasi ang layunin talaga ng discarding na iyon is matatanaw or malaman ng guro kung ang mga estudyante ba is involved talaga sa talakayan at meron ba silang natutunan talaga sa talakayan. Malaga ang iyon sapagkat masusubok ng guro ma-evaluate niya yung curriculum na in-implement. Tama, mahusay. Bigyan ng tatlong palakpak si Mr. Miss. Maraming salamat. Ginoo. Tama ang sinagot ni Ginoo sapagkat ang mga diskarte sa kurikulum ay tumutukoy sa paraan ng paghahatid ng nilalaman sa pagtuturo na nagdudulot ng malaking epekto sa pagkatuto at pagpapusog ng mga mag-aaral. Okay, class. Sa araw na ito, bago tayo dumako sa panibagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Ito yung unang pangkat, ito yung pangalawang pangkat. Okay. Sa putong ito, ang gagawin niyo lamang ay pipili kayo ng isang representative na siyang bubunot sa hawak kong papel. Na may nakasulat na iba't ibang tunog ng mga hayop. Kung ano ang tunog o huni ng mga hayop, ang nakita niyo ay sabay-sabay niyo itong pitkasin o sabihin para kayo ang unang makasagot sa harap. Pabilisan ito ng pagsagot. Pipili lamang kayo ng isang representative at kung sino ang papat na hindi makasagot sa loob ng 5 segundo ay hindi makuha ng puntos. Dahil dito ay may isang pakat makasagot ay isang pakat. Kung dahil dito ay may chance pa makasagot ay isang pakat. Nakuha niyo ba ang sinasabi ko? Yes, Ma'am. Okay. Pumili kayo ng isa. Ito ay panahon ng pagsagot, okay? So, ngayon ay magsimula na tayo. Tell me what it says. So, ano yung kita niyo sa larawan? Why? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Unang pangkat. Ano pa sasabi niyo sa larawan na ito? Batay sa larawan, ito yung makikita natin yung teacher na nagtatawag ng estudyante na nagpapakas ng naman. So, according to the teacher, ito yung teacher na nagpapatupad ng kanyang curriculum. Okay, mahusay. Ang dalawang larawan ay ito naman. Okay, pangalawang pangkat, Mr. Puntal. Makikita ko sa larawan na ang isang lalaki ay nag-aaral na mabuti at may goal talaga siya sa buhay. Yes, magaling. Ngayon, ito naman. Tell me what it says. Yes, ang unang pangkat. Miss Caparillo. Nasa larawan ay pinapakita ang paraan mo kapag sa pag-implementan ng curriculum. Tama, sa madaling salita, ito yung implementasyon ng curriculum. So, ano nga ba, anong idea sa talakayan ng araw na ito? So, anong paksa natin sa talakayan? Meron ba kayong idea? Curriculum implementation. Yes, Mr. Sa mga ginawa ko kanina sa community ko yung pag-uusapan ay patungkol sa implementasyon ng curriculum. Mahusay. Bigyan ito palakpak sa Mr. Dizar. Ngayon, ang ating tatalakayan ay patungkol sa implementasyon ng curriculum. Yes, ma'am. So ito ang ating tiyak na layunin. Sa katapusan ng aralin na ito, 90% ng mga mag-aaral ay nasusuri ang tiyak ng bahagi ng curriculum implementation na naglalahad ng katotohanan at kahalagahan. Ari niyo bang basahin ang pangalawa at itong layunin? Mapahalagaan ang masahin at aplikasyon ng
patakaran ng isang institusyon. And that curriculum magsisilbing gabay sa kanila para ma-trace or kumbaga siya floor plan and kumbaga pagtutod o building, kami curriculum mo siya floor plan eh, ano buhat ko yun. Yes. Okay, maraming salamat Ginoo. Sa madaling salita, ang kurikulum ay isang mahalagang aspekto sa larang ng edukasyon na kung saan ito ay nagdalay magbigay ng mga prinsipong edukasyon sa mga mag-aaral. Maaari niyo bang basahin ang nasa PPT na ito? Salamat ng edukasyon, ang kurikulum ay isang sistematikong plano na naglalaman ng mga layunin, nilalaman, at pamahalaan ng pagtuturo para sa isang tiyak na edukasyonal na institusyon. Tama. Sa madaling salita, ang kurikulum ay isang disiplina sa paaralan. Mga aklat at mga pasilitang ginagamit, paggawa ng banghay-aralin, mga pagpapahayag, mga pagsusulit at kung ano-ano pang itinuturo ng guro na may kinalaman sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa inyong palagay, bakit mayroong implementasyon ng kurikulum? Yes, Mr. Rizar? Sa inyong palagay, bakit mayroong implementasyon ng kurikulum? I think po, sa palagay po kaya mayroong implementasyon ng curriculum na ito ay nakatutulong sa mga guro at sa mga mag-aaral para sa mas magandang plano para sa edukasyon. Yes, tama. Dahil ang palangkas ng kurikulum, kasama ang inaasahang mga kinalabasan ng pag-aaral, ay nagpapahayag kung ano ang dapat malaman ng mga mag-aaral sa bawat paksang tinatalakay at sa pamamagitan din po ng kurikulum, mas nagkakaroon ng direksyon ng isang guro para sa kanyang gagawin sa loob ng silid-aralan at mas magiging mabisa ang pagkatuto ng mga mag-aaral kapag may estratehiyang ginagamit ang isang guro para makamit ang mga pangangailangan ng mag-aaral sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Sa palagay niyo, sino sa tingin niyo ang nasa likod ng pagpapatupad ng kurikulum? Magbigay niyo isa. Teacher. Yes, tama. So bakit nga ba, sa tingin niyo, bakit malaga ang isang guro ng pag-implement ng isang kurikulum? Yes. So, ang role ng teacher sa pag-implement ng curriculum is siya yung mag-deliver sa curriculum. So, mahalaga tumpanin na teacher sa paglalahad na sa pag-implement ng curriculum kasi as a teacher in the future. So, kapag ang isang guro, hindi niya tama o mali yung pagpapatupad ng curriculum, is mapektuhan ang learning ng mga students. So, as a teacher na may layunin, na may pa-implement ng curriculum, dapat meron sapat na kaalaman, kasanayan, at sapat na background. Or alam talaga kung ano yung layunin ng curriculum, bakit mo siya i-implement, at paano, para mas maging epektibo ang pag-implement ng curriculum, mas makakakinabang yung mga students. Magpusa, bigyan ng pagkakapalakpak sa Lester Mitch. Okay. So, base sa sinabi ni Mitch, ang isa sila sa likod ng pagpapatupad ng kurikulum ay isang guro. Ito din ay mga learners, curriculum managers, administrators, parents, and community members. Ngayon, maaari mong basahin ang mga bahagi ng curriculum implementation. Mga bahagi ng curriculum implementation, mga layunin, nilalaman, pamahalaan ng pagturo, pamantayan sa pagkaya, kagamitan, oras, at evaluasyon. Okay, kaya sa oras na ito ay magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain. Ito yung unang pangkat at dito naman yung pangalawang pangkat. Ngayon, ipilan kayo ng isang representative bawat pangkat upang pumunta dito sa harapan para bumunod ng paksang inyong i-dig
mababa ng layunin, dapat attainable, tubong talaga sa students. So, pag sinasabi ng nilalaman, nakabase ito sa layunin. Kasi pag hindi related, yung layunin at nilalaman. So, ang nilalaman dito nakalagay yung content, topic ng yung ituturo ng mga students. Magsalita ang pag-implementa ng curriculum ay napakahalaga. Ito ay may malaking papel na ginagampanan sa paaralan, which is yung curriculum, ito yung pagtatakda ng mga kasanayan at kailangan na kung saan ito yung nagsisilbing gabay sa mga guro, which aims to improve the educational system. And now magkaroon na rin tayo
Okay. Sige po. Okay. Ganda. What's funny? Kita. What's funny? Olo. Balikan. Tuhod. Uy, nandun ako sa ano. Okay. Okay, sige, olo. Olo. Balikan. Tuhod. Paa. Olo. Balikan. Tuhod. Paa. Olo. Balikan. Topad. Go! Okay, for the next question. Cheater. Content. Teachers. Yes! Very good. Now for the next questions. Who's ang next representative? Ikaw yun. Kami lang. Hoy, wait, dapat nadawagan mo kay mo kung pinakalan mo. Okay. Head. Meron kita rin. Head, shoulder, nest, and toes. Otro. Head, shoulder, shoulder, head, head, Ikaw, galing nyo. head, shoulder, nest, and toes. Go. Head, shoulder, knees, knees, head, go! For the next question, Baratas. There's someone who is acquiring knowledge, skills. Learners! Yes, very good. Learner. May naman ay magkakaroon tayo ng maikling pasulit. Dahil ito yung answer sheet kung saan dito yung sasagutin ng inyong mga Paano? Ano ba tayo kasi? So, wala kang ticket. Number 1, the body of Sa bawat katulungan ay may 5 puntos. At paalala sa likod ng papel na ito ay gagawa kayo ng concept map. Meron kayong limang minuto para dito. Dahil na, ma'am. Gusto pang lahat? Okay, ngayon ay pass your paper. Okay. Ngayon, ibatid kong nawaan nyo ang ating tinapay ngayong araw. So, sa paglalahad, sino ba ang makapagsasabi na ano ang mga bahagi ng implementasyon ng kurikulum? Ano nga ito? Ang mga bahagi ng kurikulum, layunin, Pamamaraan, pamamaraan, pagtataya, oras, at paglalahad. paglalahad at evaluasyon. Okay. So, anong natutunan nyo sa ating pinalakay? Yes, Mrs. Zar. Ay, Mr. Cesar, yes. Sa araw na ito po ay tunan po namin kung ano nga ba ang implementasyon ng curriculum at ano nga ba ang mga bahagi nito kagaya ng layunin,
pamamaraan at ito ay malutulong nga para sa amin, especially that sa susunod na kami na yung magtuturo sa mga mag-aaral. Yun lamang po. Okay, maraming salamat. Ngayon, wala naman sa pangalawang pangkat, Ms. Ribuntal. Bakit kailangan sa alang-alang ang kalagahan ng isang guro bilang isang curriculum implementer? Kailangan po isa-alang ng guro. Ito bilang isang curriculum implementer, para po masiguro niya na ang kanyang trabaho ay effective, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga estudyante. Yes, bigyan natin sigaw palakpak sa Ms. Ribuntal. Okay. Now, hindi niyo makalimutan ang paksang ating tinalakay sa araw na ito. Ulitin ko, ang implementasyon ng kurikulum ay mahalaga sa konteksto ng pag-aaral dahil ito ang nagsisilbing daloy sa pagkatuto at pagkahumbog ng mga mag-aaral. Ito ang proseso na kung saan ang mga plano at design ng kurikulum ay isa sa katuparan sa bawat institusyon. Ang kurikulum ay nagsisilbing gabay para sa mga guro sa kung ano ang ituturo at kung paano nila ito ituturo. Ngayon naman ay para sa pagtataya. Ngayon ay magkaroon kayo ng aral ninyo. Yun lamang po at maraming